Akalain mo nga naman at malakas nga talaga tayo maka-impluwensya at pati nga aring pusa namin ay nanghihibasan na din. At si Yasi nga pala tuwan-tuwa na naman at nadulas naman siya din sa batuhan. Talaga naman. So yun na nga guys, for today's video ay magandang umaga nga pala sa inyo. May ibas nga na naman pala ngayon kaya tara manghibasan tayo. Si Yasi nga lang palang kasama ko ngayon at si Johan nga at si Mama ay nandun na sa hibasanan. Tinanghali kasi ako ng gising. Lagi naman. Niyayabangan nga pala ko ni Yasi dyan at ayaw na magpahawak at marunong daw siyang tumawid mag-isa. Di ni sa paminto. O edi ikaw na. Mamaya iiyak-iyak na naman. Masipag nga pala yan si Yasing sumama sa akin kapag ako nga ay nangihibasan o pupunta baga ng dagat. Kaso nga lang ayanong iyakin at yanong lang papati. Pero alam nyo katulad ni Johan marunong na din siya mag-video. Minsan kapag hindi ko kasama si Johan siya ang taga-video ko. At nakakatuwa sa kanya, nagbablog na rin siya. Kapag nahiram niya yung cellphone ni Mama, nagbibideo siya sa palaisdaan at nagbo-voice over na din. Yun nga lang yung mga gawa niyang video ay dinidelete ni Johan at ang pangit daw ng voice over. Hindi pa si Yasi nakakapag-umpisa mag-create ng page, may basher na agad. Tingnan mo nga naman itong si Yasi ay hindi siya magkaintindihan kung saan baga siya dadaan. At kung saan mahirap ang daan ay doon pa talaga dadaan. Nga pala same lang kami ni Yasi dahil nung bata pa nga ako ay lagi din akong kasama nila Mama sa dagat. Pero hindi ako ganyan kaganda. Awan pa baga. At ang itsurahin ko noon ay nako. Bata pa lang pero mukhang 30 na. Yan ang dugyot, maputi lang ata sa akin noon ay mata at ngipin. Wala nang ginawa kundi maligo sa dagat. Medyo pumuti-puti lang ako nung hindi na ako masyado nakakaligo sa dagat at takot na. Buhat nung may nakita kaming malaking isda sa ilog, natakot nang maglangoy. Nga pala kung mapapansin nyo may mga kawayang nakasangyat din sa pipisik. Ibig sabihin meron lang may-ari niyan at hindi na namin pwedeng kunin. Ganyan din sa amin. Kapag kasi kami nangunguha ng panggatong at low tide, sinasangyat lang muna namin sa puno. Babalikan na lang namin kapag high tide na para may sasakay namin sa bangka. Kaya kapag ganyan nakasangyat, alam na namin na merong may-ari. Hindi na namin kinukuha. Tinatamad nga pala ako mag-set up ng tripod kaya si Yasi na lang muna ang pinag-video ko. Kaso ayan, medyo magalaw nga lang talaga siyang mag-video pa sa ngayon. Pero minsan naman yan ay maganda mag-video. Naglalakad kasi siya kaya mauga. Pero ako'y natatawa dyan kapag yan ay nagbi-video. Kapag kasi may nahagip na ibon o kahit anong klaseng hayop pa yan sa camera, itatanong niya yan sa akin kung okay lang ba na isama niya yun sa video. So yun nga, nakarating na nga pala kami din sa hibasanan at malawak nga pala ngayon ang hibas. At kung mapapansin nyo nga okay pa dito yung fish cage ay matagal na kasi itong video na ito at nakalimutan ko na nga i-edit. Nakalkal ko lang ngayon. Ganda rin talaga kapag tumatanda na. Masyado na makakalimutin. Alam niyo sa totoo lang napapadalas talaga ang pagkakamalimutin ko. Tapos minsan may mga bagay na akala ko ginawa ko na hindi pa pala. O diba parang lipang lang. Wari ko hindi naarigawa ng kaka-cellphone na sobrahan na siguro ko kakahibasanan. Akalain mo nga naman at malakas talaga ako maka-impluwensya at pati nga rin pusa naming si Tabo din ay nangihibasan na din. Lakas ng trip nitong pusa na ito Pati din naman ay sumama. Ano Tabo din, may nahuli ka na bagang pang ulam mo. Wari ko'y wala at nakasimangot. Nilagay nga pala namin din sa timba para hindi siya mahirapang maglakad. Pero naawas naman sa timba. Mukhang nag-e-enjoy talaga siya sa panghihibasan. May mga nababasa nga pala akong comment at nakakatuwa daw din sa amin at yan yung lawak ng hibasanan. Sobrang lawak po talaga niyan. Itong mga nabibidyohan ko ay hindi lang yan. Doon sa may dulo, may paliko kasi doon hindi nahagip ng camera. Meron din doon. At sa lawak na yan ay kami lang nga nangihibasan dito. Pero kapag panahon ng low tide sa gabi, maraming nangingilaw dito. Pero karamihan nga hindi taga dito sa amin, taga ibang bayan. Maganda nga pala manghibasan kapag unang hibas. Marami kasing natatrap ng mga isda din sa Lamawan. Ayan nga at may nakita ko ditong isdang liglig. Wala nga pala akong dalang sibat kaya naman ay hinahampas ko na lang ang naringkawit. Nakakatuwa nga pala dyan yung pusa, nakita lang niya na may hawak akong isda ay kinublit niya ako. Sabay talon ay akala niya atay abigay ko sa kanya aring isda. Isa nga pala sa mga gusto kong natatrap din sa Lamawan na itong mga tagutungan. Ang sarap niyang kasing inihaw. Nga pala may nabasa akong comment, sabi niya hanggang ngayon daw hindi niya magets kung ano ba yung kinakain na popper fish siya hindi. Palagi ko na nga palang nababanggit niya sa vlog ko anong pinagkaiba ng dalawa. Pero sige, ulitin po natin. So yun na nga, bali ganito po pala ang pinagkaiba niyan. Itong kinakain namin, kung makikita nyo maraming tinik. Tapos itong hindi naman namin kinakain, makinis yung balat nila. Walang mga tinik. So ayun po yung pinagkaiba nilang dalawa. Pero pwede rin naman niyang kainin basta marunong ka magtanggal ng lason. Nga pala may mga nakikita kami ditong klase ng sea urchins na kung tawagin din sa amin ay dapag. At pinapanguha na nga rin pala namin. Sa lahat nga pala ng mga nakukuha namin o nahuhuli namin pang ulam, ito ang hindi nakakaumay. Kahit wari ko araw-araw ganari ang ulam ay ayos laang. May napanood nga pala ako na iniihaw nila yung ganito at nagtesting nga ako, parang hindi naman masarap. Natutuyot kasi yung laman nila tapos yung mga buhangin ay sumasama dun sa laman. Nga pala kung mapapansin nyo, hindi kami kumakain ng ganito ng luto. Kinikilaw lang talaga namin ito. Pero nagtesting din naman kami na magluto ng ganyan kasi nga si Mama hindi nakain ng ganyan at nalalansahan siya. At yun nga, hindi siya ganun kasarap kapag niluto. Tumitikas kasi yung laman niya para lang siyang lasa ng bihod ng isda. Pero masarap yan kapag alhaw ka ng itlog tapos aprituhin. Nagtry nga pala kami magbukas at ayan, maliit lang ang laman pero hindi naman pare-pareho, yung iba ay malaki ang laman. Maganda ang laman nila kapag may buwan. Nakakagas nga palang tingnan aring pusa ay basang-basa na. Ayaw naman niya magpakarga, hangangas mo. Ayawan pa baga sa pusang ari at naisipang sumama. Naiinip siguro sa bahay at mag-isa lang siya doon. Lupo ito. Ito isa hindi. Liglig. Ay, ati. Ano nga hindi? Liglig. Mupatay ay. Ano yan? Nagapan. Nagapatan.
Nagatalent daw yung isda at paikot-ikot. Ikaw ba naman ang hampasin? Aywan ko lang kung hindi ka mahilo. At yan ang nga bagang inasabi ko na malanggahaw na naman ang Disney princess na si Yasi. Pasunod-sunod ta sa pusa, kanina pa inasabihan na magtahan na laang ay. Nasugat nga pala yung kanyang binti at napatama sa bato. Ayaw kasi magsuot ng pants ay. Di sana hindi nagasgasan ang binti. At ayun nga dahil na malanggahaw na si Yasi at tumataib na rin naman kaya kami pauwi na. At itong pusa na ito ay iwan, tigas din ang ulo, ayaw magpakarga. Bahala ka pang maglakad. Hala sige, magpakahirap ka dyan. Elise! Wag na magreklamo. Ayaw mo magpabuhat ay. Arting-arte mo. Bilisan mo dyan. Ayaw niya magpabuhat pero yanong bagal naman lumakad. Nakakainip hintayin. Tingnan nyo naman ay yanong hinhin lumakad. At ayan nga pala nakauwi na kami at lamutak na naman ang pusa kay Yasi. At ito nga pala yung mga nakuha kong pangulam. Yung mga nakuha nga pala ni mama hindi ko na nabidyohan. Nakalimutan ko. Tapos yung paghuli sa kasag hindi ko na rin nabidyohan. Hindi ko na nga pala muna niluto yan at ako'y nagugutom na. Inulam ko na lang muna itong mga sea urchins. Tamang tama ito sa bahaw. So yun na nga guys, kain po tayo. So yun lang, bye!